Natigilan si Dang Hok, hindi niya inakala na magiging kalaban niya ang babae, hinahamak mo ako. Gayunpaman, pagkatapos ng nakaraang pagkakataon, mabilis siyang tumalon pa atras, lumayo ka sa kinatatayuan niya. Malakas na sumigaw si Dang Hok, homeowner, tinatanggap mo ba talaga ito? Mukhang malinaw si Dang, nag-iisip tungkol dito, tiyak na naisip niya, tutal, hindi siya isang taong lalaban sa isang natatalong laban. Gumawa si Dang ng desisyon, walang problema. Nagulat si Dang Hok, kailangan ko pa bang magtanong ulit? Kung matatalo siya, ibibigay mo ba talaga sa akin ang posisyon ng maliit na pinuno ng pamilya? Tama iyan. Hindi napigilan ni Dang Hok na matigilan, tapos nahihiyang lumingon para tumingin sa mapanganib na daan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng matanda at tahimik na nagmura. Tanga ka, sa harap ng napakaraming tao, kung hahamakin mo ako ng ganito, malalaman ng lahat na nasa likod mo ako. Tinitigan siya ng Crane Road, syempre, hindi mahuhulaan ng lahat, pero malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng panghuhula at pagkakaroon ng kumpirmasyon. Gayunpaman, ang hindi pagkatunaw nito ay dulot ng sobrang pagkain. Hwasek Tanlong, para sa iyo, paano kang mahihirapan sa pagtunaw dahil lang sa kumain ka ng sobra? Maaari bang napagtanto niya ang pag-iral ng langit at anak? Hindi maaari. Marahil nararamdaman lang niya na may kakaiba sa kanyang katawan, kaya niya hinayaang lumaban si Lu sa halip. Kung hindi siya mananalo, pipiliin niya ang pagkatalo na may malinaw na dahilan. Kung matatalo si Lu, mapapanatili pa rin ng Hwasek ang kanyang karangalan. Kahit na mabaigo tayong patayin siya rito, may iba pang paraan. Kapag sumang-ayon na ang homeowner, yumuko na lang tayo at umani ng mga benepisyo. Iniisip iyon ni Dang Hok, sumulyap siya sa crane at bahagyang tumango, natanggap ang pahintulot mula sa kanya. Lumingon siya at tumingin kay Lulaktu at nang may galit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang babala. Mag-ingat ka, sa laban na ito, gagamit ako ng lason, kaya huwag mong isipin na aalis ka ng buhay sa ring. Sa sandaling ito, nasa mga bulsa ng kanyang manggas ang kanyang mga kamay. Sa entablado, nagsimulang tumindi ang kapaligiran ng labanan. Sa ibaba, naghiyawan at nagdiwang ang mga tao. Nag-aalala si Duang Chu na nakatingin kay Lulaktu sa ring, anong gagawin mo? Hindi, kailangang itigil ito. Hinawakan ni Dang Tang ang kanyang balikat para pigilan siya. Sister, pakalma ka, kung magmamadali ako ngayon, magiging katawa-tawa iyon. Mabilis niyang sinabi, pero alam mo ang lakas ni Big Brother Hawk, kung mabaigo ka, maaari mong ikamete. Sumagot si Dang Tang, hindi sa hindi ko alam. Siyempre, alam ni Duang Chu, pero umakyat pa rin si Lulaktu dahil isa siyang mandirigma, kaya huwag mo siyang insultuhan. Natigilan si Dang Tang at dahan daw ang lumingon sa arena, ipinaliwanag ni Dang Tang, mula nang tumapak siya sa sahig, wala ng lalaki o babae, laban lang ito sa pagitan ng dalawang boksingero, huwag kang makialam. Nakadikit ang mga mata ni Kang Chu kay Lulo, kaya iyon ang ibig mong sabihin. Sa itaas, biglang hinailan ni Dang Hok ang kanyang kamay sa kanyang manggas para kunin ang hidden weapon. Tapos kasing bilis ng kidlat, naglabas siya ng dart na lumipad patungo kay Lulaktu. Nagsimula ring gumalaw ang espada sa kamay ni Lulaktu, kumislap ang hidden weapon ng itim na liwanag, makikita na nalasan ito. Inobserbahan ito ni Lulaktu ng mabuti, tapos tumunog ang isang kalansing, hinawakan ng malambot na espada sa kamay ni Lulaktu ang dulo ng dart, pinatalsik ang lahat ng papasok na dart, o sa halip, pinatalsik ito pabalik sa hanay ng crane. Ibinaba ni Dang Hok ang kanyang sentro ng gravity tulad ng isang nakatayong poster, tapos ginamit ang kanyang mga kamay para direktang saluhin ang mga hidden weapon na iyon. Pagkatapos nitong nasa kamay niya, itinaas ng crane ang kanyang ulo at sinabi, oo, may pagkakataon pa rin, mabilis ang iyong mga reaksyon at paghuhusga, kahit na ayaw mong aminin, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, marahil matatalo mo ako kung hindi ka babae, sisihin mo ang iyong sarili sa hindi pagkasilang na lalaki. Ikan-urban nilo ang kanyang bibig na nanunuya sa kanya, hindi iyon mahalaga, hindi iyon nauugnay, ang mahalaga rito ay itinaas nilo ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang espada, masyado kang mahina.
Itinaas ni Lu ang kanyang espada at itinuro ito ng diretsyo sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, nahulog ang isang dart sa lupa. Biglang nawala si Dang Hok sa lugar, ngayon ay nagmamadali siya patungo kay Lu. Nang 1 metro na lang ang layo niya kay Lu, bigla siyang nagbago ng direksyon, tumapak ang kanyang paa sa lupa at tumalon sa gilid, tapos naglabas ng isang bagay. Sinubukan ng isang tao na sumilip at nagtanong, ano yan? Malinaw na may matalim na ingay. Pero wala akong makita. Patuloy na gumalaw ang crane. Biglang nakita ni Lu ang isang bagay na parang matalim na karayom na papunta sa kanya. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada, gumawa ng sword shield na hamarang sa kanyang buong katawan. Dahil sa impact na iyon, ang mga karayom na iyon ay tumama sa observation stand, nahulog sila sa lupa. Mabilis na natuklasan ng isang tao, needle acupuncture iyan, needle acupuncture iyan. Nag-aalala si Dang Chu na nakatingin sa ibaba, teka, ang karayom na ito sa ibaba. Patuloy na iwinasiwas ni Lulo ang kanyang espada at hinampas ang maliliit na hidden weapons na iyon. Patuloy na lumalabas ang mga alipoto mula sa impact sa espada. Hinamak ni Dang Hok, kayabang. Hindi mapigilan ni Lu, kailangan niyang patuloy na iwinasiwas ang kanyang espada para pigilan silang saksakin siya. Sinamantala ang pagkakataon na iyon, tumalon palayo ang crane. Itinaas ni Dang Hok ang kanyang kamay at nagpuntirya sa direksyon kung saan nakatayo si Lu. Mula sa kamay na iyon, kumislap ang isang sinag ng liwanag, tapos may tunog na whooshing. Iba ang tunog kaysa dati, mabilis at diretsyo itong lumipad, pero hindi magawang palayain ni Lulato ang kanyang mga kamay para harapin ito. Direktang tumusok ang karayom sa kanyang kaliwang balikat. Kumunat ang noo ni Duang Tang, hindi rin nakarelax ang mga kilay ni Tan Men, pagkabalisa sa ihi, napakadelikado. Sa karayom na ito, natigilan si Lu, hindi na tumutok ang karayom, huminto si Lu at hinayla ang tumutusok na bagay sa kanyang balikat, itim ang dulo ng karayom, agad na kumunat ang noo ni Lu, lason. Ngumisi si Dang Hok at sinabi, kapag kumalat ang lason, hindi makakagalaw ang iyong kaliwang braso. Sa dami ng hidden weapons na lumilipad, kung isa lang ang matitira, tapos na ang laban, kaya dapat mong maintindihan kung gaano nakakatakot ang pamilya Tang. Noong mabait pa akong nakikipag-usap sa iyo. Itinapon ni Lu ang lason na karayom sa lupa habang nagmamayabang pa rin si Dang Hok. Ang tunay na kapangyarihan ng pamilya Tang ay lumalabas lang kapag nagsama ang lason at hidden weapons. Ang mas dehado sa paglipas ng panahon ay ikaw. Umamin ka ng pagkatalo at bumaba ka, kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Nang inag ang mga braso ni Lu at nagsalita ng walang ekspresyon, nalalason ka ba? Tama iyan, wala ka na sa puntong hindi mo alam ang kondisyon ng iyong katawan, ikaw ang tanga. Sa tingin mo kaya mong tumayo ng matatag hanggang sa kumalat ang lason? Talaga, pagkatapos magsalita, nagmadali si Lu patungo sa crane path, ngumisi si Dang Hok at sinabi, oo, kailangan mong umatake ng harapan, iyon lang ang paraan para manalo ka, pero sa tingin mo hindi ko iyon isinaalang-alang. Pagkatapos sabihin iyon, malakas na kumaway si Dang Hok, isang ulap ng mis ang sumabog mula sa kanyang manggas. Sumigaw si Dang Chu, walang kaluluwa, Chloe yan para gumamit ng nakal-alasong buhangin para harangan ang iyong paningin at pahabain ang oras, habang tumatagal, kakalat ang lason sa iyong katawan. Napaligiran si Lu ng nakal-alasong usok at buhangin, itinaas ni Lu ang kanyang manggas para takpan ang kanyang ilong, hindi mo magagamit ang iyong mga mata para makakita, kaya ipipikit mo ang iyong mga mata at pakiramdaman mo, hindi ako susuko. Sa isipan ni Lu, lumitaw ang imahe ng kanyang ama na nagwawasiwas ng espada, tapos namulaklak ang mga apricot blossom, namulaklak ang sarili niyang mga apricot blossom, 10,000 talulot ng bulaklak ang nagwalas ng buhangin palayo kay Lu. Hindi napigilan ni Duang Hok na tumingin ng gulat sa nakal-alasong alikabok na papunta sa kanya, umatras ang kanyang paningin, mabilis siyang tumalon ng mataas. Kumaway si Dang Crane ng kanyang braso para itaboy ang alikabok at tumingin sa ibaba, pero sa field, natakpan ang lahat. Sinubukan niyang tumingin sa lahat ng dako, nasaan ito? Nasaan siya? Sa maikling sandaling iyon,
Saan siya nagpunta? Biglang kumislap ang isang pamilyar na kulay rosas na liwanag sa gitna ng ulap ng nakal-alasong buhangin na iyon. Lumitaw ang isang figure kasama ang mga talulot ng bulaklak na lumilipad sa gitna ng ulap ng alikabok. Lumaki ang kanyang mga mata na parang malapit ng mabasag. Kailan pa siya nasa ilalim ko? Paano siya napunta sa gitna ng isang soul killer? Sa gitna ng dust, nakatayo si Lula Tutit doon, may hawak na espada na may mga talulot ng apricot blossom na lumilipad. Naglabas siya ng isang galaw, nawawala ang kanyang espada. Ang espada ay tumama ng diretsyo sa lugar kung saan nakatayo ang crane, piniga siya ng mga petal ng bulaklak at hinayla pababa. Tungkol kay Lula Tutit, hawak niya ang espada at tumalon. Nang magkalapit sila, isang malakas na espada ang determinadong iwinasiwas ni Lula Tutit. Walang oras si Dang Crane para mag-react, ang talam ay nasa mismong harapan ng iyong mga mata. Malinaw na sumasalamin sa mga absent-minded na mata ng Crane, hinampas siya ni Lutit, dahan daw ang dumaan ang kanyang figure, at dahan-dahan siyang nahulog. Huminga ng malalim si Dang Dang at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Kalmado ang daan ng homeowner, masaya sina Baekchun at ang kanyang mga junior brother, nakangiti rin si Chung Mayang. Namulaklak ang mga talulot ng apricot blossom sa langit, isang makulay at magandang tanawin. Walang emosyon na tumingin si Dang Chu sa mga nahuhulog na talulot, apricot blossom iyon. Tapos bumagsak ng malakas ang crane sa lupa, unti-unting nawala ang buhangin at alikabok. Nakahiga si Dang Crane doon, hindi mapigil ang umubo ng isang bangkos ng dugo, pasa ang kanyang mukha, at dahan daw ang lumakad pasulong ang manyeb na figure. Malamig na ngumisi si Lu, sinabi ko sa iyo, masyado kang mahina.